Ngayon, yung kalaban natin, manibago na lang sila sa sekta. Hindi na ako magtataka dito. Ay, ito yung pinatuman ng 24 na tayo. Bakit? Unang-una tumawag sa akin. Kung matapang ka, tumayo ka sa Cebu. Nandito ako sa Cebu. Patunayan mo yung mga pinagsasasabi mo. Dahil unang-una, pinirsunan mo ko. Kaya, ang masasabi ko sa'yo, kung nandito lang si Apostolo, baka batukat eh. Bakit? 3:18 ng unang buwan, huwag kayong umibig ng salita, di naman, kundi ng gawa sa tuwanan. Ngayon ang ating tema mga kapatid, patutunayan natin na ang mga larawan ng simbahan Katoliko ay hindi diskulitan. Ano ba definisyon ayon sa Biblia ng mga Disyota? Eh mga babasahin nito, Soriano Listan Gero eh. Pinasahan ako ng 4 sa Istanbul ng Corinto, hindi naman alam yung context. Beka! Lahat ng aral ng Katoliko, wala sa Biblia! Pinasalupan ko sa Istanbul, bro. Hindi patunayan natin. Ang tema natin, papatunayan ayon sa Biblia na ang mga larawan ng simbahan Katoliko hindi diskulitan. Patunayan ko, siya ang diskulitan ayon sa Biblia. Anong yung akin? 4:8 na nila siya sabi ni Pablo, kaya hindi naman sa panahon yun, sa hindi niyo pagkilala sa Diyos, ay nasa magkaalipinang sa katutuloy sa mga Ano ba ang mga salatang binabasa ng mga protestante para mapakain nila na ang mga larawan ng mga santos ay mga Diyos-Diyosan? Unang binabasa nila ay 25:6 ng Exodo. Para hindi ka mga Katoliko tinutukoy dito. Huwag kang gagawa ng larawang iniwa. Nagawangis na kanyang nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ingot! Ano ba ibig sabihin? In Hebrew, ang nakalagay ko, Besel. Sa Biblia, 2 klase ang mga dito. Besel at Besel. Yung na sabi, inutos ng Diyos yan. Kung para sa'yo, lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan, ibig sabihin pala Diyos, nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Ibot-bot na. Bakit? Kasi isa pang binabasa nito mga ito, yung nasa Salmos, may matang hindi nakakakita, may bilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita, ano yung pinagawa na Diyos sa Christus ng ikalawang kronika? Sa 29 ng unang hari na in Hebrew, is Miklae, very great in images, ganyan pa siya. Hindi Diyos mo sa bakit? Yan ang tutulad mo ngayon sa process ng eleksyon. Ang dami kong talatang binasa, bumasa ko ng Hebrew, hindi lang natin dala yung Hebrew Bible. Ngayon, ibahin mo yan, kung ayaw ang ating Constitution. Dito lang natin puputulin, tingnan natin yung pagkakaroon. Okay na? Okay. Bibigay niya. Okay. 5 minutes for sa amin sa negative. Go ahead, 5 minutes for sa amin. Okay. Maraming salamat po sa ating lahat, no? At sa ating katunggali, ito si Brother Jared, no? Nakilala ko sa social media. Ito yung konsensasyon niya. Ako dito para makipag-diskusyon. Pero pwede diskusyon yun. Unang tanong, yung patutunayan mo na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Mababasa mo ba sa Biblia yun? Yes or no? Yes. Tutunayan yung mga santos. Okay. O sige na. What's up? Sabi, kamangmangan yan eh. 24 na yung binatuloy ka. At ang pag-isip ng kamangmangan, kasalanan. Ikaw na lang sa. Ikaw na. Ikaw pala hindi marunong ng diskusyon eh. Sige bro, proceed bro. Bro, ang tema natin, patutunayan ko ng mga larawan ng mga santo sa inyo. Ano ba ibig sabihin ng santo? Banal. Ngayon, yung mga anghel, banal ba? Banal. Ikaw lang naman yung balbal. Ngayon, kung banal ang larawan ng mga santo, o kung ayun, sige. Okay. Sasagutin na ako sa Sige. Okay. Pangalawang tanong, hindi mo nasagot ang tanong ko. Sige. Sumasagot ako eh. Hindi ka lang marunong makinig. Bakit? 8:47 naman, dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, kung wala ang napakinggan, hindi ka talaga sa Diyos. Okay. Tanong, saang bersikulo ng Biblia mababasa na yung mga larawan ng santos, hindi Diyos-Diyosan? Basa mo ng ikalawang kronika. Sa kabanal-banalang bahay, ay gumawa ka ng larawan ng mga kerubin. Tanong, Diyos-Diyos ba yun? Hindi. Ano ba yung kerubin? Banal. Ibig sabihin ng banal, santo, hindi Diyos-Diyos, ikaw ang Diyos-Diyos. Next question. Okay. Sunod, pangalawang tanong. Mayroon ba dito
na binabasa mo, Galacia 4:8, mababasa ba dyan na nagsasabi na ang mga larawan ng mga larawan ng mga rebulto ng mga apostoles o mga banal ay hindi Diyos-Diyosan. Mababasa o hindi? Hindi. Okay. Wag. Dahil yan, ginamit ko yan para sa iyo, hindi para sa mga santos na Diyos-Diyosan siya. Ay, 4:8 ng Galacia. Tanungin mo ko, sa 3 Historical Chronica, na binasa ko ngayon. Ginagamit mo ba ang Galacia 4:8 para patunayan na ang Diyos-Diyosan ay mababasa sa Bible or nagagamit ka lang ng ayon sa iyong iniisip? Napakalina, Wala sa mababasa. Sabi ko kanina, mapapatunayan ba sa 4:8 ng Galacia kung mapatungkol sa Diyos-Diyosan yan? O basahin natin, baka hindi mo nang laro. Kaya hindi naman sa panahon ngayon, sa hindi nyo pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkaalipin ng sa katutubo, hindi ba kayo? Ano ba, hindi ba kayo? Okay. Okay. Next question. Pagkabasa mo ba na mayroong turo ang mga apostoles na kailangan tayo gumamit ng mga larawan ng santo? Yes or no? Yes. Kasi hindi yan ng letra. Kung sasalpakan mo kung letra, isasalpak mo rin sa Kristino. Okay. 5:17, ang sabi ni Cristo, hindi ako naparito upang sirayin mo kusay, hindi ako nakapela. Isa sa mga ang sabi ni Cristo, rest di ko ikalawang kronika, hindi mo naintindihan, sa kaban ng manalapay ay inuwi ka ng dalawa at mga laman ay tayo sa kasal. Okay. Ang tanong mo, sabi ko, makabasa mo ba dyan sa utos ng mga apostoles na yung larawan ay hindi Diyos-Diyosan? Objection, binagot niya na, nilagyan niya na ng utos. Yung unang tanong niya, walang utos, walang utos. Tima. Okay. Sunod na tanong. Sang-ayon ka ba na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresenta ng hindi katotohanan? Yes, hindi sa kanado. Yes. Salita. Baka babasahin mo yung 25 na Roma, alam ko na yan eh. Saan pa na? Ngayon, yung sinabi mo, yung mga Diyos-Diyosan ba, rumerepresenta sa mga hindi tunay na Diyos, ikaw na nga, ikaw yung bawa doon eh. Kaya yung isang debater dyan, nagpapakilala ng Diyos, umakit na rito, magpag-diskusyon ka ng bakit. Kaya sabi sa 4:8 ng Galacia, galing din naman sa panahon yun, sa hindi yung pagkilala sa Diyos, kayo na, sa pagkalimpi ng sa katutong hindi mga Diyos. Kaya, bako, basahin mo kung 25 na Roma, 5:7 na rin ng Deuteronomio, 21 na rin ng Apocalypse, 17 na rin ng gawa, alam ko na yan, Sunod na tanong, meron ka bang mababasa, merong apostoles nagpagawa ng larawan? Yes or no? Okay, meron. Tanong niya. Para sinasabi. Meron daw. Ito ba ka? Meron. Basahin natin sa press. Okay, ulitin ko yung tanong. Meron na nga. And cast into spirit on you. You use them to see meaning of Jesus Christ and living. I wave a placard before you, a picture of Jesus Christ. Negative dyan, o man mag-siguro sa examen sa affirmative, ang mga negative sa iyang stand by it. Go ahead. Okay. Magandang Wala na wala dumot pa ilan. Kaya matay ka natin ito. So yung paksa namin, isang patutunayan niya, sabi niya, patutunayan niya na yung mga larawan ng mga santo is hindi Diyos-Diyosan. Pero sang-ayon siya na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresenta sa mga bagay na hindi katotohanan. Yes. Ano ba yun? Ano ba yung hindi katotohanan? Sabi rito, mababasa natin sa utos ng Diyos, nandiyan pa rin sa patitismo nila. Kaya sabi, sa Bible meron na huwag kang gagawa. Huwag mo naman isa sa katisismo, ayon na sa Biblia. Hindi ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika. Bible alone lang. Bible alone. Sa Biblia, mababasa natin. Huwag nang gawin ko sa tigismo. Okay, wala katismo na pinasok ko na. Okay. Sa Biblia mismo, mababasa natin na ang Diyos is nag-utos na huwag kayong gagawa ng mga larawan na ginanuhan, kahit anong larawan, upang sambahin. Ganun din, ganun.
Kaya yung katunggali ko, ayaw niya ng referensya, baka maipit siya. Ayun, anong sabi na Roma 1? Roma 1. Oh, sabi nila isa mga alam sila, pero mga buwang-buwang na sila, imbis mayaon nila ang Diyos, nagsimba noon sila sa mga binuhat. Sinasamba niya ang mga larawan ng ginagawa. Hindi. Sinabot eh, kasi nasaya na eh. Okay, ngayon, mababasa ba natin kay utos si Apostol Pablo na huwag tayong gagawa? Meron. Anong sabi ng Gawa 17? Sabi doon, kay anak tayo ng Diyos, huwag nating iisipin na yung Diyos natin is mga gaya ng mga ginawa, mga pinulit, sa gaya ng mga plata, bato, o bronze, o kahoy. Yung Diyos-Diyosan nila, kahoy. Ano bang ibig sabihin nun? Sinusuway nila yung utos ni Apostol Pablo. Nasabi nila, naniwala naman sila na Kristiyano sila, pero wala Kristiyano nagsisamba ng mga larawan. Okay. Ngayon, anong sabi ng dito sa mababasa natin dito sa Revelation? Anong sabi na sa Revelation ng mga taong nagsisimba ng mga Diyos-Diyosan? Sabi dito, yung iba ay hindi pa namamatay at iba nagpatuloy sa kasinungalingan. Nagsasamba sila ng mga Diyos-Diyosan, kaya na ginawa ng mga bato, plata, at bronze, at iba pa. Kaya walang utos ng mga Kristiyano na gagawa ka upang sambahin. Kasi ang issue dito, pwede ka namang gumawa, pero huwag mong sambahin. Pero yung sinasamba mo na, kahit larawan ni Kristo, hindi yan totoong larawan ni Kristo. Bakit? Mayroong artista ng aangkin yan. Meron si James Caviezel, meron si James Powell. Paano yan? Tapos niluhuran mo, sinasamba mo. Sabi, Panginoong Diyos namin na makapangyarihan ka sa lahat. Tapos yung inaharap mo is larawan ni James Powell. Hindi po ini yun sa harap ng Diyos, mga kaibigan. Ano? Sabi rito sa Juan na ang Diyos ay Espiritu at sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Paano yung sinasamba mo na hindi naman katotohanan? Bakit sabi kong hindi katotohanan? Kasi larawan ng artista yun eh. Sinasamba niyo yung larawan ni James Caviezel, it's George Powell. Paano yan? Kasi sang-ayon siya sa sinasabi ko, tanong ko sa kanya na sang-ayon ka ba na yung sinasabing Diyos-Diyosan ay nagpresentar sa mga bagay na hindi totoo. Tapos, sinasamba niya ang larawan ni Kristo. Sabi niya, ni Kristo, pero hindi naman larawan, totoong larawan ni Kristo yan. Alam mo kung bakit? Wala pang panira noon. Bakit ka gumagawa ng ganyang mga larawan? Kaya sabihin ko si Kristo yan. So, ayun. Bakit kailangan tayo sumusunod sa utos ng Diyos? Kasi may utos na huwag kang gagawa ng larawan o upang sambahin. Kunya, ganito, sa mababasa natin sa Glory. Okay. Tapos na ang negative side sa kanya. Yan tayo ito sa affirmative 5 minutes sa debata. Okay na, debata na, no? Then, magandang hapon. Nakita natin lahat ng binasa niya out of context. Kung Bible scholar to, usap ko, tatawanin ka siguro mga isang araw. Ngayon, yung mga binasa niya sa 17:29 na go, wala naman tutulungan yun eh. Ngayon, malamang, kaya nananahimik siya sa ka-ignoranting niya. Bakit? Dahil lahat ng binasa niya, siya na mismo umami sa 8:4 ng unang Korinto, ang mga Diyos-Diyos ay larawan ng mga bagay hindi totoo. Tanong ko sa inyo mga kapatid na Katoliko, si Santa Maria ba totoo? Hindi. Totoo. Si San Antonio ba totoo? Hindi. Totoo. Yung mga santos, historically speaking, biblically speaking, totoo ba? Hindi. Totoo. Eh hindi Diyos-Diyos. Kaya ikaw na mismo umami at ikaw na mismo dumali sa sarili mo na ang mga santos ay hindi Diyos-Diyos,
gaya ng pagbasa mo ng 8.4 ng unang Korinto. Kaya, salamat. Magyabang ka ng una, yan tuloy. Sabi ka tuloy. Minaliit mo ko bata ako O tingnan natin. Kahit bata ako, 7-7 ng 1, hindi naman basihan din Ang basihan, sabi niya Apostol Juan yung turo. Ngayon, pumunta na siya sa pagsamba, sa pagkataranta niya. Taranta na Pumunta na sa pagsamba. Pumunta na sa mga artista. Saan ka nasusunod? Sa langaw. Sasabit tayo niyan. Ngayon, totoo ba na ang mga santos ng Katoliko yung mga Diyos-Diyos? Hindi. Siya na mismo umamit. 8.4 sa unang Korinto. At ang tanong ko sa kanya kanina, yung 3 ng ikalawang kronika na ipinagawa ng Diyos na larawan ng Cherubim, santos ba yun o hindi? Santos ka. Tapos pumunta na sa pagsamba. Ipit kasi pag-ipit, sa out of context na kapit. Kaya, tinanong ko sa kanya ang kahulugan in Hebrew. Pisel at Nezabel. Ngayon, si Maria hindi daw totoo. Ha? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Si Maria hindi totoo? Naman ni Cristo yun. Makulit ka pala Ang dami-dami banata. Nasa Mate, nasa Luka. Si Maria existido. Kung pwede lang magmura Nako. Salamat ka, di na ako dating daan. Kundi, natagtad ka ng tunay na aral talaga. Kaya, ngayon, mga kapatid, napatunayan natin na itong pastor na ito, nagbasa lang ng Biblia, nagpastor na! Yan ang hirap sa atin ngayon. Marami ng pulaan, labas ng labas. At kasama na siya doon, 24. Last level. Kaya napatunayan natin mga kapatid na ang mga santo ay hindi mga Diyos ayon sa Biblia dahil dalawang klase ang rebultong sinasabi sa Biblia, banal at hindi banal. Kasama na siya. Bakit? Dahil alalahanin natin yung context ng Biblia in Hebrew at Greek at Aramaic. Sabi niya daw, referensya yun. Hindi ka ba naman ego? Bakit? Ang Biblia originated, translated in Greek, Hebrew, Aramaic. Kung hindi na-translate yan, malamang, Hebrew rin ang gamit mo. Kung sabihin referensya yan, Biblia yan. Yan ang hirap sa inyo Basta parata kayo sa Katoliko. Binasa 1.25 ng Roma, 17.20 may pinagawa, 5.7 ng Deuteronomio. Sumasawa na ako dyan. Wala pang bago mga Remaining time. Gamit ko na yan Malamang nanonood ka rin kay Soriano kasi yan Stanley Soriano. Bira ka Ganyan ang Stanley Soriano. Kaya maraming pastor na bulaan dahil rin sa bulaan na si Soriano. Malamang nanonood ka doon, hindi na. Kung meron ng lie detector dito, ipapatest nila. Hindi ka. Kaya ngayon mga kapatid, hindi siya na-memersal dahil ang pakibakan natin, Kalawang Korinto 4:5 sa 12 pesos, hindi laban sa laman. Kundi, ang ginagagalitan natin, 12 ng Roma, yung masamang gawa niya. At isa din, ang mangloko ng tao, manggago ng tao, at isa pa, paratangan ng masama ang Iglesia Katolika na hindi naman sumasamba sa mga Diyos-Diyos at sa mga rebulto. Ngayon, pag-unti naman pagsamba niya. Ito example, yung pag-upo, hindi lahat ng pag-upo, kumakain ka. Hindi lahat ng pag-upo, kumakain ka. Meron pag-upo, kumakambay ka. Huwag mo naman sa'yo pag-upo, dito tayo Amin sa tayo dyan. Kaya, ayon sa Biblia, hindi lahat ng pag-upo pagsamba. Sundan kita dyan sa argumento mo, Pastoy. Kita dyan. 7 sa isang Josue, nagpatilpa, Josue sa kabanong Camino, sumababa. At ganun ginagawa ng Katoliko na itinatuloy ng mga apostol sa 5:17 ng Mateo. Kung nag-iisip ka, malalaman mo context yan, historically speaking, yung mga first century Christian, merong larawan kayo wala. Larawan ng mga Diyos sa inyo, kami, hindi naman Diyos dahil ikaw na mismo umamin, 8.4 ng unang Korinto, ulit-ulitin natin, na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay. Tama naman yun, 4.24 ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu katotohanan. Espiritu katotohanan. Sa papaanong paraan, 3.18 ng unang 1, 12.13 ng Ecclesiastes, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. At isa doon sa utos ng Diyos, 6.29 ng unang hari, 3 ng ikalawang kronika, yung maglagay ng larawan sa templo. Kaya lahat ng mga relihiyon, walang larawan, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya yung sumusunod sa mga Diyos-Diyosa na mga siraulo. Okay, tapos na yung debate. Handshake. Ang pinilibyo na ng Libro.